Hindi rin po entitled sa SIL ang mga empleyadong tinatawag na field personnel. Wala din pong service incentive leave sa kumpanya kung saan less than 10 ang empleyado. Okay? At hindi na rin po mabibigyan ng SIL ang mga empleyado na ini-enjoy na yung VL na at least 5 days in 1 year. Okay? So, kung meron na kayong VL na 5 days in 1 year, wala na kayong SIL. Meron akong nabasang isang comment dati, sabi niya, bakit dun sa previous na company niya, mas marami yung kanilang VL credits kesa dun sa bago niyang employer. Alam niyo po, ang pagbibigay ng vacation leave credits o iba't ibang klaseng leave credits maliban sa SIL ay considered pong management prerogative. So, ibig pong sabihin nito, discretion ng inyong employer kung ilang credits ng VL ang kanyang ibibigay or kung ano-anong klaseng leave benefits ang kanyang isasama sa inyong package or compensation. Okay? So, prerogative po yan ni employer. Kaya hindi po ninyo po pwedeng pagkumparahin yung dalawang kumpanya kung bakit mas malaki o mas marami yung ibinibigay na leave credits nung dati nyong pinanggalingan kaysa sa present employer ninyo. Ngayon bilang empleyado, kailan ka ba entitled sa SIL? Upon regularization ba o pagkatapos ng 6 months? Hindi. Ikaw ay magkakaroon ng SIL after 1 year of service. So kung entitled ka na sa SIL, halimbawa, pero after 1 year, hindi mo siya nagamit. So meron kang 5 days pa rin at the end of the year kasi hindi ka nagbakasyon or hindi ka nag-leave, pwede mo itong i-convert into cash. Okay, so ibibigay sa'yo yung cash equivalent ng iyong SIL na hindi nagamit during the entire year.